Ano ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng gabi ay may marinig kang kaluskos sa labas ng iyong bintana? Magtatapang-tapangan ka bang sisilip? O mananatili kang nakatalukbong sa iyong kumot? Nagbabaka sakaling lumisan ito nang hindi ka ginagalaw. At kung marinig mo ang sariling pangalan na binibigkas mula sa dilim, Elena, pagbuksan mo ako. Makikinig ka ba sa tawag? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Sa anino ng Sigbin ng Dumaguete. Ang baryo ng Pulantubig ay tila isang lugar na nakalimutan ng panahon. Nakalatag ito sa paanan ng isang lumang gubat na may makakapal na punot ugat na parang mga kamay na nakabuka. Handang sumunggab sa sinumang lumapit. Sa baryong ito nakatira si Aling Fidela. Isang matandang albularyo na kilala sa kanyang kakaibang kaalaman sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Dumating si Elena, isang dalagang taga-Caloocan, upang magpahinga at takasan ang ingay ng lungsod. Napilitang magpahinga dahil sa payo ng doktor matapos ang sunod-sunod na pagkahilo at pagkabalisa sa trabaho. Umaasa siyang matatagpuan ang katahimikan sa bahay ng kanyang lola. Apo, sa wakas at dumating ka na. Bati ni Aling Fidela habang nakatayo sa harap ng antigong bahay na nababalutan ng mga gumagapang na halamang ligaw. Pero sana, hindi sa panahong ito. Bakit po, Lola? Tanong ni Elena. Napansin ang bigat sa tinig ng matanda. Marami kang maririnig dito, Elena. Huwag mong pansinin. At higit sa lahat, huwag mong sundan. Hindi na siya nakapagtanong pa dahil dumampi na ang malamig na simoy mula sa kabubatan. Nagdala ng amoy na luma at panis na dugo. Sa unang gabi ng kanyang pananatili, habang nakahiga sa kama na may makapal na kulambo, nagising si Elena sa kakaibang tunog. Hindi ito iyak ng bata, hindi rin ungol ng hayop. May kakaibang kilabot ang dala ng tunog, mahaba, paos, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Kasunod nito ang yabag. Mabibigat. Mabagal. Pero may mali, ang tunog ng yabag ay parang paurong. Lola. Mahinang tawag ni Elena. Wala siyang narinig na sagot mula sa kabilang silid. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit nang bumangon siya upang isara ang bintana, naiwan pala niya itong bukas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo dito nang may nakita siyang anino sa gilid ng palayan. Mahaba, payat para bang malaking aso, at may pulang mata na kumikislap sa dilim. Biglang tumigil ang yabag. Tila may nakaramdam sa kanyang titig. Dahan-dahang tumingala ang nilalang, at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Bigla itong pumaswit at saka naglaho. Agad na isinara ni Elena ang bintana at humarap sa pintuan nang bumukas iyon. Si Aling Fidela. Dala ang isang buntot pagi at bungkos ng mga halamang gamot at insenso. Nakita mo siya, hindi ba? Tanong nito, walang halong sorpresa. Ano po yon? Nanginginig na sagot ni Elena. Sigbin.
Isang nilalang na sumisipsip ng dugo at buhay sa pamamagitan ng pagdadala ng takot at kahinaan ng loob. Hinahanap niya ang kanyang amo. Sinindihan ni Aling Fidela ang insenso at naglatag ng asin sa paligid ng bahay. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. At kung marinig mo akong tumatawag mula sa labas, huwag kang sasagot. Kinabukasan, sa pagtilaok ng manok, lumabas sila upang suriin ang bakuran. Ngunit imbes na karaniwang tanawin ng mga alagang hayop, bumungad sa kanila ang isang eksena ng karumal-dumal na pagpatay. Nakakalat ang mga bangkay ng manok at baboy. Tuyot, gusgusin, at nakadilat ang mga mata na tila puno ng takot bago bawian ng buhay. Sa tabi ng bakod, isang kalabaw ang nakahandusay, wala ng dugo, at ang balat ay nagmistulang lumaylay sa buto. Hindi ordinaryong pagpatay iyon. Wala ring bakas ng kagat o galos, ngunit ang mga katawan ay para bang piniga ang lahat ng likido. Iniwang mistulang mga balat na hungkag. At sa paligid ng mga bangkay, may mga bakas sa lupa. Malalalim. Paurong ang hugis. At may mga bakas ng mahahabang kuko na tila kumamot sa basang lupa. Ang sigbin. Bulong ni Aling Fidela habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Naghahanap siya. Hindi pa siya tapos. Nang sumunod na gabi, muling binalot ng katahimikan ang buong paligid. Ngunit sa gitna ng malamig na hangin at makapal na dilim, may kakaibang presensyang gumapang sa paligid ng lumang bahay na bato. Una, isang mahinang kaluskos lang sa mga dahon. Kasunod nito ang mabibigat na yabag. Hindi pangkaraniwan. Dahil parang paurong ang tunog ng bawat hakbang. Tila may naglalakad sa paligid ng bahay. Paikot-ikot. Mabagal ngunit tiyak ang galaw. Na para bang sinusuri ang bawat sulok at bitak ng bahay. Mula sa loob ng kwarto, dinig nila ang paggasgas ng mahahabang kuko paulit-ulit. Unti-unting tumitindi. Na para bang sinusubukan nitong hanapin ang paraan upang makapasok. Minsan ay tila gumagapang ito sa bubong. Ang mga mabibigat na yabag ay umuugong sa kahoy. Kasabay ng tunog ng mga nagkikiskisang kuko. Ang mga anino sa labas ng bintana ay tila nagsasayaw sa liwanag ng kandila. Nagmumukhang mahahabang kamay na sumusubok abutin sila. Huwag kang titingin, Elena. Bulong ni Aling Fidela habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Kapag nagtagpo ang inyong mga mata, hindi ka na makakawala. Sa bawat ikot ng nilalang sa kanilang bahay. Pakiramdam ni Elena ay unti-unting bumibigat ang hangin. Parang may mga matang nakatitig mula sa dilim. Naghihintay. Naghahanap ng pagkakataon. Elena. Bulong ng boses mula sa dilim. Apo, tulungan mo ako eh. Napakapit si Elena sa balikat ni Aling Fidela. Lola, paanong? Huwag kang maniwala. Andito ako sa tabi mo. Hindi maaaring maging sa akin ang tinig na yon. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog sa bubungan. Tila may bumagsak na mabigat at gumagapang sa mga yero.
Sumunod ang tunog ng nagkikiskisang kuko. Mahahaba at matutulis. Na para bang sinusubukan nitong araruhin ang bubong upang makapasok. Huwag kang gagalaw, Elena. Mariing bulong ni Aling Fidela habang mahigpit na hawak ang bote ng banal na tubig at buntot ng pagi. Walang magyayari sa iyo kung hindi ka titingin sa kanya. Ngunit hindi napigilan ni Elena ang sariling tumingala nang marinig ang pagputok ng isa sa mga lumang tabla ng bubong. Sa siwang na nabuo, dalawang pulang mata ang lumitaw nagninina sa dilim. Malamig at puno ng pagnanasa. Dahan-dahang lumitaw ang hugis ng nilalang. Ang sigbin. Sa liwanag ng kumikislap na kandila. Nasilayan nila ang kabuuan nito, ang balat nitong kulubot at tila pinatuyong balat ng kambing. Mahahabang tainga na parang pakpak ng paniki. At bibig na punong-puno ng matatalim at siksik na mga ngipin na tila handang humablot ng laman. Ang katawan nito'y payat ngunit nakakakilabot ang liksi. At ang mga paa ay nakabaliktad. Nagkikiskisan ang mga kuko sa kahoy. Lumayas ka! Hindi ka rito mananahan, sigaw ni Aling Fidela. Sabay buhos ng banal na tubig sa siwang. Sunod ay ang paghampas ng buntot ng pagi kung saan naroroon ang nilalang. Nagdulot ito ng matinding paghiyaw na para bang nasusunog ang kanyang laman. Nagtitili ang sigbin. Ang tinig nito'y hindi lamang iyak ng sanggol kundi halong sigaw ng hayop na nasasaktan at huni ng libo-libong paniki. Ang boses ay sumasaklaw sa buong bahay. Parang dagundong sa tenga ni Elena. Nagdulot ito ng matinding takot. Pilit nitong isinuksok ang mahahabang daliri sa siwang. Ngunit sa bawat patak ng banal na tubig at hampas ng buntot pagi ay umurong ito ng umurong. Sa huli, matapos ang halos walang tigil na pagtili, nagpauga-uga ito sa mga dingding at umatras ang nilalang sa dilim. Isang malakas na kalabog ang muling narinig habang ito ay tumatalon pababa mula sa bubong. Mabilis na naglaho ang mga yabag nito sa paligid ng bahay. Hanggang sa bumalik ang katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat pa sa kadiliman. Si Aling Fidela ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng siwang. Mahigpit ang hawak sa buntot ng pagi na tila iyon lamang ang nagsisilbing hadlang sa nilalang sa labas. Ang kanyang mga labi ay patuloy na gumagalaw. Bumubulong ng mga orasyon na matagal nang nakalimutan ng karamihan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang bumabagtas sa hangin at lumilikha ng matibay na kalasad laban sa sigbin. Sa kabila ng mga dasal at usok ng insenso, ramdam nila ang bigat ng presensya ng nilalang. Ang malamig na hangin ay tila nagiging mabigat, nakakasakal. At ang mga anino sa paligid ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Si Elena, nakaupo sa isang sulok, ay hindi magawang gumalaw. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata nakatitig sa siwang. Sa kanyang isipan ay patuloy na umiikot ang imahe ng nakakatakot na sigbin. Ang mga mahahabang tenga nito. Ang nakabaliktad na mga paa. At ang bungangang puno ng matutulis na ngipin.
Kahit pilit niyang ibaling ang tingin. Tila nakaukit na sa kanyang alaala ang nakakatakot na anyo ng halimaw. Maya-maya, humupa ang hangin. Ang mga yabag at kaluskos sa paligid ay nawala. Ngunit nanatili ang katahimikan na mas nakapanindig balahibo kaysa sa ingay. Aalis tayo. Elena. Bago pa siya bumalik. Ang tinig ni Aling Fidela ay mababa ngunit matatag. Parang pinipilit itago ang pangamba sa likod ng kanyang mga salitang puno ng pagod at kabigatan. Hindi na nakuhang magtanong pa ni Elena, ang pagod at takot ay nagpapabigat sa kanyang dila at dibdib. Tumango lamang siya. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay at tuhod. Habang nagmamadaling nag-empake ng kanyang damit na dala at gamit. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga bitak ng dingding, tila nanunubok kung may matitira pa sa bahay. Sa bawat kaluskos sa labas, napapalingon siya. Takot na baka ang sigbin ay nakamasid lang mula sa dilim. Bilisan mo, hiha. Utos ni Aling Fidela habang iniikot sa kanyang braso ang buntot ng pagi at sinisigurong mahigpit ang pagkakasuot ng bendito sa kanyang bulsa. Hindi natin alam kung andito pa siya sa paligid at naghihintay lang sa atin. Sa labas ng lumang bahay. Malamig at mabigat ang hangin. Ang kagubatan ay tila nanahimik. Walang huni ng kuliglig o huni ng mga ibon. Sa halip, may isang uri ng katahimikan na parang naghihintay. Nakabibingi at nakapanlulumong katahimikan. Habang naglalakad sila sa makitid na daan palabas ng baryo. Ang kanilang mga yabag sa basang lupa ay tunog na tunog sa gabi. Ang mga puno ng akasya at mangga sa paligid ay nagmistulang mga higanteng anino. At sa bawat paggalaw ng mga dahon, pakiramdam ni Elena ay may mga matang sumusunod sa kanila. Isang beses, napahinto siya nang maramdaman ang tila mabigat na pagbuga ng hangin sa kanyang batok. Parang may nakatayo sa likod nila. Lola May, huwag kang lilingon. Putol ni Aling Fidela sa kanyang sasabihin, may diin ang tinig. Huwag kang lilingon kahit ano pa ang marinig mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Habang ang mga bituin sa langit ay natatakpan ng makapal na ulap. Sa di kalayuan, narinig ni Elena ang tila mahinang iyak na parang pamilyar at nakapanindig balahibo. Tumitibok ang kanyang puso ng napakabilis. Tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Ramdam ni Elena ang mga matang nakatitig sa kanila mula sa madidilim na bahagi ng kagubatan. Mga matang pulang-pula. Nagmamasid at nag-aabang. Nang sa wakas ay marating nila ang kalsada kung saan nakaparada ang mga jeep na nag-aabang ng pasahero at biyahe papuntang daungan ng barko. Doon na sila nakahinga ng maluwag. Ngunit kahit habang sumasakay sila, hindi nawala sa isip ni Elena ang pakiramdam na may kung anong nilalang sa likod ng mga puno ang nakangisi. Naghihintay. Pagbalik nila sa Caloocan, inakala ni Elena na tuluyan na siyang ligtas. Na naiwan na nila sa baryo ang bangungot ng kadiliman.
Nakatulong ang ingay ng syudad upang pansamantala niya itong makalimutan. Ngunit nang tumahimik ang paligid sa 10 oras ng gabi, at siya'y nakahiga na sa malamig na kama, nagsimulang bumalik ang lahat. Ang imahe ng pulang mata, ang balat na parang pinatuyong kambing, ang tunog ng mahahabang kuko sa bubong. Lahat ay naglalaro sa kanyang isip. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pinilit na matulog. Hanggang sa may narinig siya. Mahina. Halos hindi maririnig. Isang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Yabag. Kaluskos. Sunod ay ang tunog ng kuko na tila humahaplos sa salamin. Mahahaba, matutulis at mabagal na naglalakbay pababa sa bintana. At saka yon dumating. Isang mahinang iyak. Parang sanggol. Ngunit may kakaibang tunog sa pagitan ng mga hikbi. Isang garalgal at basag na tila nagmumula sa isang nilalang na hindi dapat marinig ng tao. Elena. Napasinghap siya. Ang kanyang pangalan. Binigkas sa isang tinig na pamilyar ngunit mali. Paos. Malamig. At tila walang kaluluwa. Elena. Elena. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa kumot. Habang ang malamig na pawis ay dumadaloy mula sa kanyang sentido pababa sa leg. Ngunit biglang pumasok sa kanyang kwarto si Aling Fidela at muling nagsabi, "Huwag kang sasagot. Kahit anong mangyari." Pinilit niyang pigilan ang sariling magsalita. Pigilan ang luhang gustong pumatak. At manahimik sa gitna ng nakapapanindig balahibong pag-iyak sa labas. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, sa pagitan ng mga siwang ng kurtina, may aninong gumalaw. Isang anyong payat na tila nakayuko. Nagmamasid. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Fidela. At muli narinig niya ang bulong. Mas malapit na ngayon. Mas mababa. Mas malamig. Elena. Pagbuksan mo ako. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.